basahin po natin ang Biblia, Book of Genesis, chapter 3 na po tayo ngayon. Nagkasala ang tao. Ang ahas, ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinasabi ng Diyos na huwag kayo kakain ng anumang bungang kahoy sa halaman? Sumagot ang babae, maaari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna na niyon. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin ni hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga niyon ay magkakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang magiging marunong. Kaya pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa. Matapos kumain, noon nila nalaman sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon na igos. Pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Nang dapit hapon na, narinig nila naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh. Kaya't nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, saan ka naroroon? Natakot po ako nang marinig ko kayo nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, sagot ng lalaki. Nagtanong muli ang Diyos, sino may sabi sa iyo, hubad ka? Bakit kumain ka ba ng bunga na pinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin. Tugon ng lalaki, bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Tanong ng Panginoon Yahweh sa babae. Mangyari po, nilinlang ako ng ahas, kaya ako natukso, kumain, sagot naman nito. Inihayag ng Diyos ang kaparusahan at sinabi ng Panginoon Yahweh sa ahas, sa iyong ginawa may parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapang at ang pagkain mo alikabok lamang. Kayo ng babae, aking pag-aawayin, binhi mo, binhi niya, lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo, at sa sakong niya, ikaw ang tutuklaw. Sa babae naman, ikaw ang sinabi, sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin, at sa panganganak, sakit ay titiisin. Ang asawang lalaki, iyong nanasain. Pasasakop ka sa kanya, siya'y mong susundin. Ito'y naman ang sinabi ng Diyos kay Adan. Dahil nakinig ka sa inyong asawa, nang iyong kainin ang ipinagbabawal kong bunga. Dahil dito, sinusumpa ko ang lupa sa hirap na pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling.
maghihirap ka hanggang sa malibing, dahil sa alabok doon ka nanggaling. Sa lupang alabok ay babalik ka rin. Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan. Ang mag-asawa, iginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Pinalayas sa hardin si Adan at si Eva. Pagkatapos sinabi ng Panginoon Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Baka pumitas siya at kumain ng bungang kahoy na nagbibigay buhay at hindi na siya mamamatay. Kaya pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Pinalayas nga siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay ng kerubin. Naglagay rin siya na espadang naglinigas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ninuman ang punong kahoy na buhay. Glory to God. Iyon lang po ang aking nabasa sa chapter 3. Maraming salamat po.